ni Congresswoman Beatrix Luistro dito po kay Karen Davila. Programa. All right, let's make this an opportunity to make the public understand, no? Sinabi ng defense team, unconstitutional na po ang ginagawa ng House Committee on Justice. Lahat naman yan naman ang banat nila simula po nung dating yung unang impeachment. Lahat unconstitution. Pero ang totoong unconstitution, no, mga kababayan, no? Ang tunay na unconstitution, yung hindi pagsunod doon sa nakasulat na konstitusyon na forthwith na kapag ka pumirma, lumagda ang 1/3 ng Kongreso, ang Senado ay dapat agad-agad na maging impeachment court. Yun ang sa tingin ko, nuts omega, na nawala sa konstitusyon. Na meron kayong quote-unquote mini trial. All right? So let's talk about this. Under the Constitution, Alam niyo po, mini trial. Sus, alam niyo ho, etong pagpapatawag ng Kongreso sa Vice Presidente, mga kababayan, pabor ho yan sa Vice Presidente. Bakit po? Maririnig ng mamamayang Pilipino yung kanilang depensa. Maririnig ng mamamayang Pilipino yung kanilang mga paliwanag. Kapag kaputugma at ayos sa pandinig at pinaniwalaan ng mga Pilipino yung kanilang depensa, ano sa tingin ninyo po ang mangyayari at magiging epekto? Kakampihan po sila ng bayang Pilipinas. Makikinig po sa kanila. Doon mapapatunayan nila na etong Kongreso na ito, pinupolitika lang ang ating Vice Presidente. Kaso ho, pinapalakpas nila yung mga ganyang pagkakataon eh. Di ba? Tayo, kung marinig natin, oo nga ang ganda ng paliwanag ng Vice Presidente. Tama yung sinasabi niya. Naaayon sa batas yung sinasabi niya. Nagamit ng maayos yung confidential funds. Baka po mga susunod na mga araw, against na ako doon sa impeachment. Di po ba? Miski ho kayo, ganun ang gagawin ninyo. Kaso, wala. Ang nakikita natin, patago-tago. Ang nakikita natin, yung paiwas-iwas. Di ba? Tato! Oy! Shoutout sa'yo. At kay kanino ba yon? Nandyan si Sniper din. Puro tago ho ang ginagawa, mga kababayan. what we know of is the House Committee should decide if an impeachment complaint is sufficient in form and substance. Nagawa nyo na po yun. Sabi ni Mr. Kirats, mukhang hindi tayo ubra sa Senado, boss. Daming DDS doon. No? Ang importante lang sa atin, Mr. Kirats, umakyat sa Senado at maumpisahan yung hearing. Bakit po? Yan ang kinatatakot ng mga DDS Yan po ang ayaw na ayaw po nilang mangyari, mga kababayan Bakit? Tingnan nyo nga, yung lawyer ni Sara Duterte, nag-file ng TRO, Temporary Restraining Order sa Supreme Court. Takot sila dyan na maumpisahan, mabuksan, o may makita man lang ang taong bayan na ni isang ebidensya. No? Wala pong magagawa yung mga DDS na mga senador. Tagka talaga naman pong kitang-kita na ang mga ebidensya. Ayaw nila yan. Magkalabasan ng ebidensya. Di ba, Sir Paulo? Ito merong sufficiency in grounds. Ngayon lang po natin ito nakikita kasi yung dating sistema, botohan lahat ng 1/3. Okay? Are you going beyond the mandate of the House Committee on Justice? No. Doon sa binanggit mong provisions ng ng Constitution, meron din dyan sinabi that the House of Representatives is granted with the power to promulgate rules on impeachment, no? And that is the rules which the House of Representatives adopted even in the past impeachment processes. This is the same impeachment rule also which was used in the 19th Congress
And since now is the 20th Congress, in the resumption of the 19th Congress, of the 20th Congress, inadapt yan, nagkaroon ng formality sa plenary that the 20th Congress is adopting the 19th Congress rules of impeachment. Hindi po ito bago, hindi po ito labas sa konstitusyon, ito po'y ayon sa kapangyarihang ipinagkaloob ng saligang batas sa mababang kapulungan na maglatag ng rules of impeachment na ginagamit na sa mga nagdaang proseso, ginamit Ngayon ho, mga kababayan, mahihirapan po sila. Yung tipong si Chay Chair nandiyan na, tsaka si Dali Borocanay. Mahihirapan po sila yung maghanap ng butas sa teknikalidad ho. Imposible na ho yun. Malamang po natuto na itong mga ito, mga kababayan. Natuto na ho itong mga ito, mga boss chief mo, sir. Doon po sa naunang impeachment. Sabi ni Federico Valdez, Karen, mag-aral ka ng law para di ka tanong ng tanong. din sa 19th Congress at inadopt ng 20th Congress. So, Isang bagay na malinaw is the House can actually make their own rules when it comes to the hearing the impeachment complaint. Tama po yun. tama yun. At yan ay maliwanag sa ating Article 11 dito sa accountability, which addresses the provisions on impeachment. Pinagkalooban ng saligang batas ng kapangyarihan ang House of Representatives na gumawa, maglatag ng rules of impeachment to realize the impeachment process which was pronounced in the Constitution as well. Ayun naman pala, Karen Davila Si Luis Trona ang nagpapaliwanag dyan. Sino maniniwala sa akin na ito po yung mas malapit, no? Doon sa Miriam Defensor Santiago versus doon sa sinasabi nila na si Rowena Guanzon daw po yung kasunod na Miriam Defensor Santiago. Putik na yun, pangbaliw ho yung doon sa kabila Ito mismo makikita mo talagang nilalatag isa-isa yung mga explanation tsaka yung mga series of question niya. Di po ba? Ito, para ho sa akin, mas ito si Beatrix Luistro o si Beatrix Luistro ang malapit po sa katotohanan na Miriam Defensor. Hindi kagaya nung Guanzon ng mga DDS. Na ngayon inuuto yung mga kakamping. Inuuto yung mga kakamping na yun daw ang magiging boses ng kakamping sa Senado, si Guanzon. Putek, sino maniniwala sa inyo? Okay, so technically speaking, you are evaluating if the impeachment complaints have probable cause. Parang piskal, parang ganun po yan. That is correct. But are some of your colleagues going overboard? For example, I mean, you have Representative Rufus Rodriguez already Si Rodriguez na nag-iisa, hindi napapagod, Hindi napapagod magtaas ng kamay kahit mag-isa na lang siya doon sa ayaw mangyari. commenting on the credibility or non-credibility of a possible witness, of calling a witness, let's say, tainted or untainted, then you are already nagsasabi na po kayo ng what may be considered as possible. Sabi ni Alonly TV, hindi kami uto-uto na mga kakamping. Di ho ba? Ang uto-uto kasi para sa para sa mga DDS lang yan, no? Ang saklap na masabihan ka, uto-uto. Ang dami-daming itatawag sa iyo. Tapos ang gusto pa itawag sa iyo, uto-uto, gullible, madaling mga maniwala. Evidence that could be used in the impeachment trial. We have never seen this before. Is this already going beyond the bounds of what the House Committee on Justice should be doing? This is not beyond the bounds of what the Justice Committee is supposed to do. We are simply following our rules of impeachment. And it is very clear under Section 7 that after the determination of sufficiency in grounds, we shall proceed to our hearing proper. Yun naman pala yung pagkakasunod-sunod Pagkatapos na sabihin na, okay, sufficient in ground,
Sunod na yung hearing process. At may mga kasunod pa pong mga hearing yan, mga bossing. Tingin ko, yun yung pakaaabangan po natin, mga kababayan. Yung maiharap dyan, si Mr. Ramil Madriaga. Tingin ko, yun din po ang kinatatakutan ng mga DDS na mapalabas, mapalitaw at makapagsalita. No? Si Ramil Madriaga. Hearing proper is the exact terminology that was used in the rules of impeachment. It was stated there that the compulsory processes may be exercised for the purpose of issuing subpoena duces tecum, that is for documents, subpoena ad testificandum, that is to compel the attendance of the witnesses, and it even made mention na yung pagtatanong, examination in cross, this will be done by the justice members, even saying that the chair or the presiding officer can limit, manage, regulate the time of the justice members in raising questions. No, so Sabi ni Tato, gusto sa pawa ni Karen si Congressman Luistro. Abogado yan ka, kaso wala. Hindi obra. Ito lagi ready ho sumagot ito si Congresswoman Beatrix Luistro, mga kababayan. No, pagka nga umuwi ako, papasyal ako ng Batangas. Makapagtilapia doon sa Talisay. Ay, naku po. Yan yung pinakamasarap na tilapia po sa buong mundo, mga kababayan. Natikman ko na po yung tilapia sa Singapore, natikman ko na yung tilapia sa Estados Unidos, dito sa Cayman Islands. Mapuputla doon sa sa Talisay. Nako po, pagka itim-itim, pagka linamlam.